I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists and supporters, Filipino and OFW. Ayan, mayroon akong upload videos. Ito linawin po natin at reaction na natin. Mag-react kayo sa comment section para makita ng mga DDS. Dito, ang issue na ito mga kababayan, tungkol po dito sa GAA 2025 budget, ang palabas daw nila pandaramong daw sa kaba ng bayan, sa mamayang Pilipino. Ay grabe, ang tindi. Hindi pa nga nagagamit mga kababayan kung ano yung pinagsasabi ng dating Pangulong Digong. Grabe, ito pa yung post nila see, alam niyo kung makapagsalita itong mga DDS na ito na nagpapakalat ng fake news, kala mo napakalinis, grabe, ang linis talaga ng ni dating Pangulong Digong, ang linis, 30,000 plus lang naman ang namatay na inosenteng tao sa war on drugs, criminal against humanity, human violation, ika nga, di ba nagka-issue siya dyan? Brutal po yun, ang pagpapatay, di ba, mismo nga si Matubato, si Mr. Las Cañas, hindi pa naging presidente, ang dami niyang pinag-utos na patayin yung mga tao. Di ba? Kulang pa yung 30,000 plus yung naging mayor siya. Ang dami nga, di ba? Nilibing doon sa quarry sa Laod. Yan yung natuklasan sa CODCOM hearing. Grabe, ang linis. Ayan, sinabi doon dito, the greatest robbery ever caught on camera. Ito yun, guys, pandarambong daw ito. Alam mo, ginawa nilang issue yan. Bakit kamo? Di ba, nagrarally ang loyalist dito sa EDSA, Sara impeach. Kaya gumagawa ni sila ngayon, naghahanap sila ng mga issue para i-issue. Ngayon, ang i-issuehin at i-viral para masira ang Pangulong Marcos Jr. Ito po lang guys, masasabi ko sa mga anti-Marcos. Hoy, hindi nakakatigan ng majority ng Pilipino. Yung mga paninira yung sa Pangulong Marcos Jr. Lalot ngayon, unti-unti gumagandang ekonomiya ng bansa. Sinong maniniwala sa inyo? Kayo-kayo lang. Yung mga sarili nyong kasinungalingan. Di ba? Paano nyo masasabi na greatest robbery yan? Dumaan po yan sa Kongreso at sa Senado. Nagkaroon na nga ng bycam, yan nga pag-uusap, pag-meeting, bycam cameral nga yan inaprobahan po yan ng Kongreso at ang Senado. Pag once na inaprobahan yan, may sabihin, walang anomalya, walang pandaramong doon. Broadcast po yan. Buong mundo nakakita dyan sa national budget na yan. Bakit? Office of the President lang ang makikinabang dyan sa 5 trillion ba yan? Ilang bang trillion yan? Hindi. Bawat ahensya. Nandyan po lahat ng budget ng bawat ahensya. Ituktok nyo dyan sa ulo nyo. Ang galing nyo. Kung maninira, ay grabe, ang tindi. Napakalinis talaga ng dating Duterte, ang Pangulong Duterte. Napakalinis ni Digong, nasaan na kaya yung 90 billion? Nawala sa PCSO. Tinanong kay Garma yan, ni Congressman Dan Fernandez. At saan naman po yun? Yung 11 billion na nawala sa Parmale, ang mga Chinese ang kumikita. Ang dami Kung makapagsalita kayo, wagas, ang linis nyo naman. Asan na po yung 125 million, 11 days lang. Ginastos. Di ba? Sabi ng COA, 612.5 million. Saan dinala ni Sara? Ba't hindi niya sinagot sa House Committee yung allegation laban sa kanya? Ba't ang daming sobre na pinamimigay niya sa kanyang mga empleyado? Bakit ang daming pangalan na si Piatos? Ano yun? Ghost? Bago kayo manira, pumuna, ayusin nyo
Kailangan yung may sapat kayong ebidensya eh. Pero sa inyo, ang lakas ng ebidensya. Ang dami. Oh, the most corrupt administrasyon yung panahon ni Digong. Tingnan nyo. Ha? Sa DOH, ano nangyari kay dating Secretary Duque? Eh di ba? Kinasuhan ng Flander, nagpiyansa lang eh. Si Mr. Lau, may panibagong kaso. 4 billion plus. Dahil yan sa Parmali. Mga Duterte, mga DDS. Gabinete ni Digong yan, di ba? Si Mr. Lau at saka si Duque. Oh, ano ngayon? Oh, halos mga gabinete ni Digo sangkot sa anumalyang katiwalian. Yan ang hirap sa inyo eh. Oh, ayan oh, ito pa yung mga post nila mga kababayan oh. Yan daw. Oh, ayan oh. Oh. Oy, tingnan nyo. Ayan oh. 'Di ba pinirma ni Pangulong Marcos Jr. yan? Yan ang binaviral nila ngayon. Ayan yung mga pinagsasabi nila. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito panawagan natin sa kay dating Pangulong Digong. Kung mayroon kayong sapat na ebidensya, ba't hindi po kayo magsampa ng kaso sa korte? 'Di ba? Doon. Para harapin kayo ng Senado at saka ang Kongreso. 'Di ba? Nandun pa nga si Bato. Nandun pa sa ngayon si Bongo. Sino pa sila? 'Di ba? Yan mga kababayan, sabi dito dito guys greatest robbery caught on camera. President Marcos Jr. can now be officially labeled as the greatest thief who ever. Oy, sus Mario Joseph. Sino naman maniniwala sa inyo? Oy, excuse me. Si Pangulong Marcos Jr. hindi siya na kailangan na magtip-tip. Di tulad sa inyo. Magaling kayo sa reward system. Mayaman na yung Pangulo na yan. Hindi na kailangan ng pera. Diba? Sus, kung makapagsalita itong mga DDS na ito. Kumusta naman kaya yung pamumuno ni Digong? Diba? Yan ngayon mga kababayan, ang binaviral nila. Diba? Panawagan natin sa mga DDS. Doon kayo sa korte para harapin kayo ng Kongres at ang Senado. 'Di ba? Dumaan 'yan sa proseso. Alam nyo, yang gaan na yan, hindi po basta-basta yan. Dumaan po yan sa tamang pagsusuri. Proseso po yan mga kababayan. Remember that. Ngayon, kung mag-nag-akusa kayo, may korte, magsampa kayo ng kaso. Alam nyo itong dating Pangulong Digong, sa totoo, ang tanda-tanda na walang pinagkatandaan. Kung anong pinagsasabi. Kasi nalalagay kayo sa issue. Sa hot issue nyo, sa impeachment ni Sara Duterte. Tsaka yan, si Digong, well, soon as possible, makukulong na yan sa mga pinaggagawa niya. So, dahil dito, ito po yung sagot natin dito sa mga pinagpupost ng mga DDS na ito. Ito, mga kababayan. Ang sinasabing si BBM ang may kagagawa ng kabuang 15 trillion na utang ay maling impormasyon. Malaking bahagi ng kasalukuyang utang ay mula pa sa mga nagdaang administrasyon. Tama po yun, kay Digong. Sa kaysayan, si dating Pangulong Duterte ang may pinakamalaking inutang na umabot ng 7.2 trillion. Grabe, ang tindi, di ba? Bagaman nadagdagan ng 3 trillion ang utang ng kasalukuyang administrasyon. Sa loob lang ng 3 taon, mas mataas naman ang antas ng pagbabayad ng utang ng bansa kumpara sa nakarang administrasyon. Tama yun. Pero remember mga bes, ang Pangulo, every year nagbabayad po ng utang yan. Alam po ninyo yan dahil nagpo-post ako dito. Every year 2003 nagbayad siya, di ba? 1.43 something. Trillion. October yun. At saka itong nakaraan 1.8 trillion. Yan correct me if I'm wrong, ilagay ko sa screen. Kaya wag kayong mga DDS, pag-isip-isip naman kayo, mag-research naman kayo. Hindi yun kung sa mga marites lang yung pinagagawa nyo Yung mga ginagawa nyo, marites lang yan. Para lang mga manira. Wala na sila kasing makuhang
paninira laban sa Pangulo kundi itong gaan na. O ngayon, tingnan natin. So ngayon, mga kababayan, titingnan po natin dito, yung minana ng nautang ni Pangulong Marcos Jr. at minana ng nautang ni Digong. O, tingnan nyo ang malaking diferensya. National Death Pacts. Ayan, clearing misinformation spread by the Duterte trolls. Binairal nila po yan. Gusto nila lasunin ang kaisipan ng taong bayan para paniwalaan sila. Pero dahil nandito nga ang mga pro-government political bloggers, including me, kailangan sagutin natin yan. Di ba? O yan tingnan nyo. Nung umupo si Digong sa pagkapangulo mula 2016 hanggang 2021, correct me if I'm wrong, minanang utang niya ilan? 5.5 trilyon. Sino po ang may-ari ng 5.1 trilyon na ito ng mga admin? Cory Aquino, Ramos, Gloria, Estrada, at si Panot. Yan ang minana ni Digong. Ilang presidente yan? 5? Cory, si Ramos, Estrada, Gloria, Panot. 5. 5 pangulo ito. Pero nung si Digong ang umupo, mga kababayan, ito po, ang laki. Ang laking inutang niya. Ito po ang iniwan niya kay Pangulong Marcos Jr. 7.2 trilyon. Ngayon, maghanap kayo ng malalaking proyekto. Malalaking mga universidad na pinatayo niya. Wag niyong i-reason ang pandemic. Excuse me, maraming donation galing sa iba't ibang bansa. Yan ang pakatandaan nyo. Tapos, nung umupo si Pangulong Marcos Jr., ito po ang minana niya, mga kababayan. Diba? Ito po ang minana ng Pangulo. 12.7 trilyon. Kasi dito yan. 5.5 trilyon plus 7.2 trilyon equals 12.7 trilyon. You see, ang laki niyan. Sa loob ng 3 taon niya, 3 trilyon. Plus yung nagbabayad po siya, mga best, every year. Ang Pangulo every year. Biro nyo yun? Kung pagpanira lang kayo, ibig ko sabihin, kung makapanira kayo sa Pangulong Marcos Jr., napakalinis ninyo talaga as in. Walang bahid na kabulukan. Di ba? Kaya sabi ko, hinahamin ko yung dating Pangulong Digong, magsampa ka ng kaso kung mayroong mali doon sa GAA. Pero alam nyo na dumaan yan sa proseso. Sinusuri yan. Kongreso at saka Senado. Nagkaroon ng bicameral pag-uusisa, proseso, pag-uusap, meeting. Ina-approvean nila yan. So, ibig sabihin, walang mali. Doon sa national budget na yan. Ito. Tingnan natin pa rito, mga kababayan. Ayan, tama yung natin kanina. See? You see, mga beswa? Sabi dito, ang kabuang utang ng bansa na iniwan at ipinamana ni Duterte kay PBM, ayan, 12.7 trilyon. Kasi nga, sabi nga natin kanina, 5.5 trilyon plus 7.2 trilyon equals 12.7 trilyon. Yan, minana ni Pangulong Marcos Jr. Ngayon, dahil siya ang nakaupo, si Pangulong Marcos Jr., natural mang kabayan, kailangan natin ang pag-uutang. Kailangan yan nadagdagan. Nagiging 15.7 trilyon. Di ba? Kaya nga ayan 12.7 trilyon plus 3 trilyon equals 15.7 trilyon. Sus Mariusip. Tapos sasabihin nyo, pinalubo ni Pangulong Marcos Jr. ang utang ng Pilipinas. Hoy! Mahiya-hiya kayo sa sarili nyo, no? Wala kayong mga kwentang, mga trolls. Kasi puro peke ang inyong mga pinagpupost para lang manira. Wala na kasi silang makuhang paninira laban sa Pangulo. Di ba? Ngayon, gumagana sila sa social media kahit fake, halabira para kumita lang. Malaki ang bayad mga yan, guys,
Alam nyo mga kababayan, yung mga nag-spread ng fake news ay 1,000, 100,000, baka milyon ang kinikita nila mga yan. Mga bayaran yan, yung mga trolls ni Duterte, mga bayaran yan. Maniwala kayo sa akin sa hindi, mga bayaran yan. Baka sponsor yung Shekwa. Di ba? Si dating Pangulong Duterte, ang may pinakamalaking inutang sa kasaysayan na umaabot sa 7.2 trilyon sa kabila ng 3 trilyon na dagdag naman sa utang ng kasalukuyang administrasyon. Mas mataas ang pagbabayad ng utang kumpara sa panahon ni Duterte. You see? Si Pangulong Marcos Jr. nagbabayad ng utang. Si Digong, iniwan niya lumubo ang utang ng Pilipinas. Nakita nyo ba na nagbayad ng utang? Wala. As in, wala. Ngayon, kung makapagsalita siya, wagas. Sasabi niya, ano daw, pandarambong. Yung GAA daw, 2025. Hoy, excuse me. Bago kayo tumingin ng muta ng iba, tingnan nyo muna yung muta nyo na gabundok na trilyon na muta ang mayroon sa inyo. Trilyon. 7 trilyon kamuta ang mayroon sa inyo. Bago yung muta ng iba. You see, mga bes? Sino ngayon? Ang nagsisinungaling? Ito kasi si dating Pangulong Digong, may pagkasinungaling din to eh. Sala sa lamig, sala sa init. Tumatanda na walang pinagkakatandaan. Ako, gumagalang ako sa matanda, pero pag sumusobra ka naman ay pinagmumukha ko din sa'yo yung mali mo na dapat magsuporta ka na lang. Di ba? Kung alam lang ng mamayang Pilipino, ganito ka-worse, itong dating Pangulong Digo, dating Pangulo ng Bansa, hindi na namin binoto ito, mga kababayan. So yan, kinurek lang natin. Itapal nyo yan sa pagmumuka nyo, mga dilis, na yung poon nyo ang malakas mag-utang. Pinalubo ang utang ng Pilipinas. Si PBBM pa, wala yan sa label. Sa pamumuno niya, si Digong. Kahit sa dulo kuko ni Pangulong Marcos Jr., wala. Lack of experience yan si Digong. Wala namang karanasan yan sa pamumuno. Si Pangulong Marcos Jr., bihasang-bihasa. Kaya tingnan yung pamumuno niya ngayon. Ang daming magagandang balita. Magandang nangyayari sa kanyang administrasyon. So yun, mga kababayan, ang kumbaga tinutuwid natin ang mga maling pagpapakalat ng fake news laban dito sa administrasyong Pangulong Marcos Jr. See you again on my next upload video. Bye. And babush. God bless Philippines.